Hello, 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 hello! Welcome to another episode of the Dog Show Divas! In fair, may blending yun Correct. Parang yun ang theme song to beat. Parang creamy white. Parang creamy white. Parang creamy white, diba? Creamy white. Ay, ano pala yun? Hi! We love classic here. Yes! So, Alright. kamusta ka naman so far? I'm very good. Mhm. I love our last episode. Correct. Which again, to the viewers, was a week ago. But to us, it was just 20 minutes ago. Yes. Oo. Napakain ako ng igado. Correct. At Oo. nakakuha tayo ng mga 50, 60 plus questions and we Correct. ended up answering just 4, I think. Yes, but don't worry kasi pupulutin ulit namin yung questions nyo later sa tail end ng episode. So Correct. don't worry, guys. Don't okay? you worry about a thing. Yes. The year is about to end. The year is about to end. How's your October. 2025 so far? So far, for me, this is the busiest year. Oh, that's great. How about you? Busiest year as well. Yeah. Pagod pero masaya. Parang ganun yung buhay natin, no? Oo. Constant state of pagod and masaya at the same Oo. time. Constant state of pagod, masaya, may pera, tapos syempre gagastos ka ulit. Correct. Then therefore, you have to work hard again because Correct. you need money. Yes, that's the circle of life. Yeah, circle of gay life. Gay life. Oh, Bausi, by the way, since you've mentioned that 2025 is our busiest year so far, which makes me realize when I was in college, if also you can relate naman, diba? Parang per year sa college, merong busiest year then of your college life. Correct. What was your busiest year? I think ang busiest year ko nung college ako was third year. I agree. Diba? I agree with you. Diba? Parang for me, third year yung pinakamahirap. I mean, ako particularly, mahirap siya sa akin because meron akong dinagdag na task na I decided to join a musical theater org nung college. So kami nagkakilala ni Gab Pangilinan, friend of the pod. Doon ako nag-start mag-theater on top of third year, already being the most demanding year of my course. I took up business management. Kaya talagang napasubo ako doon. Business management ka? Yes, business management ako. I thought comm. No, but I calm easily. Yeah. Kasi sa Ateneo, merong interdisciplinary studies. Oh my God! Bakit? That was actually my course nung first year. Tapos nag-shift ako to management. I see. Kasi sabi sa akin ng tatay ko, ba't ka nag-interdisciplinary studies? Hindi ka naman maging basketball player. May ganun bang May ganun bang stigma? Oh, may ganong reputation yung course. Oh my God. Sabi ko, but I love sports, Dad. Lang. He loves sports because he loves balls. Correct. Wait lang, so may ganun palang stigma sa Ateneo? May ganon, no. I more than a stigma, I think, it is actually a thing. Yeah, si Makoy is motioning right now because like one of our prod people here is an Atenista na Gen Z and we are learning so much from her right now, Mama. She might even be here later. But anyway, ayun nga, na because marami talaga yun yung tinitake na course. Oh my gosh. Pero kasi, to the course's defense, ang maganda sa interdisciplinary studies is pwede kang pumili nung i-interdisciplinize mo. Though, ang usual na track like management and communications. It's really, kasi I also hear management engineering. Oh, correct. Meron kaming management May ganun engineering. pa kayo, Iba diba? pa yun. Oo. Medyo mga, yung mga nandun, mga, how do I say this without being dragged? Yung mga tycoons, nandun sila sa management honors program na parang School of Management, right? right? So ako yung management, economy lang ako, management economy class. Okay. Yung management honors, yun yung business class. Wow, Minsan nga parang first class pa. Usually like they usually start like 30 sila and then minsan gumagraduate sila parang 3 na lang. Wow. Mama, it's giving America's Next Top Model. Isa-isang nawawala yung pictures like by the end of the year. Oh my God. Speaking of America's Next Top Model, for me, the most iconic America's Next Top Model is yung you wanna be on top. I mean, yun naman lagi. La 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 la. Oh my God. Ang ganda nun. Oh my God. Yung Nigel ba yung Nigel nanalo? Bark. No. Nigel Bark yung photographer. Yeah. Pero Nate ba yun? Basta yung lalaki. Yung lalaki na balbasarado na ano. Yeah.
Ano siya eh. He's mute, right? Yeah, Mute ba he's siya? mute. Oo. Yeah. I love him. So pogi. I follow him on Instagram. And gusto ko siyang maging asawa. Manawagan ka sa kanya. I love you. I might not even be able to remember your name, but I love you. Yeah. And it's usually like that. When you love someone, you forget their name. Totoo yan. Kasi pag mahal mo, parang parang pagkain na masarap. Correct. Makakalimutan mo yung pangalan. Kaya mo rin nakalimutan yung pangalan niya kasi may iba na kayong tawagan. Babe. Correct. Love. Yeah, love. Okay. Kayo ba? Anong tawagan niyo? Babe kami. Ay, same. Babe din ang tawagan namin. Babe. Oo. Kasi parang feeling ko yung baby kasi, it's still giving, pero yung babe parang medyo, ano ba? Parang mas meron, may ganun Oo, May Willie Revilla na, 10,000! Oo. May ganun. Oo. Merong Ami Perez na, latrang A! Ganon. Oo. Diba? Yeah. Alright, so, schools. Yes. I love schools. For me, third year is the busiest year also of my college life when I was in Letran, Intramuros. And also, I realized because my sister is studying in an NCAA school, UAAP and NCAA season na pala. Diba? It's giving Goblet of Fire inter-school competition. Oh my goodness. Speaking of Harry Potter and the Goblet of Fire. Victor Crumb. Cedric Diggory, Dig Me Deep. Yes. Luna Lovegood, sorry, bakla ako, pero gandang-ganda ako kay Luna Lovegood. Oh my God, Luna Lovegood is such a gay icon. I would go lesbo for Luna Lovegood. I love Luna Lovegood. If you read Order of the Phoenix, merong showdown doon yung Order of the Phoenix with yung Death Eaters. Correct. Nung hinarap nila. Tapos may description dun sa libro saying na lahat na sugatan, sina Harry, sina Hermione, sina Ron, pero si Luna, wala. Ibang klase si bakla. Sobrang pasabog siya, girl. Oo. Parang ang ganda-ganda mo, na hindi ka man lang tinatamaan ng Horcrux or anything na dyan, black magic or what. Like, we love a non-binary, neurodivergent, forward Harry Potter character. We love a British gal who is a bastion of the Ravenclaw. Ravenclaw siya, di ba? I think so. Basta she yun. is. Yeah, Ravenclaw. Wait. Let's talk about the four houses. Oh my God. Sabay natin sabihin. I know yung house ko. I'm sure alam mo rin yung house mo. I know my house. Let's say it in 3, 2, 1. Slytherin! Oh. Slytherin ako. I wanna know you first, Gryffindor. Did you take Pottermore? Yes, and Gryffindor ako. Pero just in terms of characters, I am just always front-footed. I always just tend to be the leader in a space no matter how hard I try. I just always end up being the courageous one. And yeah, Gryffindor. Gryffindor. Ako ang impression ko sa mga Gryffindor, lalo na ng classmates ko nung high school. Again, you went to Hogwarts? Yeah. I went to Hogwarts. Impression ko mga matatalino talaga. Pero ang pinakamatalino talaga for me would be the Ravenclaw Iba people. yung mga Ravenclaw, no? Yeah. I still talk to my sister. Diba? Sorry. Ay! Kasi ganun ako pag na-sort ako sa Ravenclaw. Diba? Paano ulit? I still talk to my sister. British language? Yeah. In our house? I have 40 luxury cars. No, luxury cars. Do you want some eggs Benedict? Mali. Yeah. I want some 40 billion. I want the cars. And I am... Yeah, anyway... You know who she is. Yeah, you know who she Lord, is. kayo na bahala sa kanya. Kayo na pong bahala sa kanilang lahat. Okay. Anyway, Ravenclaw, the most matalino ones. Yeah. And merong impression na pag Hufflepuff, bubay, binubuli, uhugen. Bubay, binubuli, uhugen. Diba? Hufflepuff. Yeah. Which is, it's unfair to them. Unfair kasi si Cedric Diggory. Hufflepuff! Diba? Hindi siya uhugen. Ako ang inuuhog sa kanya. Correct. Kami po yung sinisipon sa kanya. All the bodily fluids ay lumalabas po kapag nandyan po si Cedric Diggory. Diba? Grabe, Cedric Diggory. And then remember the scene in Harry Potter. Which one? The Goblet of Fire. Okay. Yung entrance ni Victor Crumb. Girl, mama. It's giving first 2 minutes of a porn flick. I know. Parang isa po itong plot ng Alter series sa Twitter. Diba? Pasabog.
si Cedric Diggory at si Victor Crumb. Correct. Na alam mo, kaya ito si Hermione, Oo. na I know problematic yung author ng Harry Potter. So Oo. we'll try to make this the last part. Oo. Nagbaganda pa siya, no? Arte Correct. siya. Ay, girl, pawasa ka na. Andyan na sa harap mo na eh. Te, ayan na. Ayan na, arte ka pa. Oo, te, dermstrang na yan. Might as well, ipastrang mo na yung vulva mo. Charot. Diba? Diyos ko, Hermione. Ang daming, kung kami yan, oh my God. Oo, Gina kami. Sa, pa mismo, sa kwarto ni Professor McGonagall. Correct. Kahit yung wand, no? Gawin nating Charot. Okay. Alright, that's the end because the author of Harry Potter, we're fan of the book, but the author not so much. Yeah. Anyway, going back to the schools, it's Yes. UAAP season. Correct. Do you like, talaga bang ginusto mong mag-end up sa Ateneo? No, I initially wanted to go to UP because both my parents were from UP. So, growing up, medyo pinrogram na, oy, dapat dito ka. So, when I failed the entrance exam, I kid you not, I cried the whole night. I cried myself to sleep. No joke. Talaga? Nalaman ko to. So, galing pa akong school, I think my letter, I forgot how I found out. Na hindi ako natanggap, naka-uniform pa ako. Iyak ako ng iyak. I was like 15 already at this time. OM. Iyak naka-uniform. Iyak ako ng iyak, girl. I cried myself to sleep. Natulog ako, naka-uniform pa ako. OMG. Sobrang seismic effect siya sa akin. I think, clinically, that was a traumatic experience. Really? Oo. Okay, I can relate to that one because hindi man ako UP graduate, no? Pero there is this notion, ang head teacher or advisor mo sa 4th year high school, sila ang namimili kung sino ang mag-e-exam sa UPCAT. May ganun rin ako naririnig. May ganyan. One time, meron akong kaklase nung high school, nag-volunteer siya, "Ma'am, can I sign up for UPCAT?" Alam mo yung reaction talaga ng advisor namin, "Sure ka?" Award. May ganon. So para bang, is UPCAT really the epitome of all college entrance exams? That and also, bakit yung advisor yung nag-decide sa isang napaka-impactful na life choice? Yun nga kasi doon mo masasabi na parang minsan principal pa nga involve eh. Wow. Oo, may ganon. Grabe. Nangyayari sa schools yan na parang, "Sure ka, mag-UPCAT ka?" May ganon. Totoo. Na parang, everybody deserves a shot. Pag ako ginanon ako, sabihin ko sa principal, "Sure ka, principal ka?" And I'm going to say, I'm not going to throw away my shot. Diba? Lin-Manuel Miranda, ang atake mo dyan. Correct. Because I'm just not Away my shot. Let's talk about the Blue Eagles and the monikers of UAAP schools. So, there are two bluebirds. Two bluebirds. We have two bluebirds. We have Ateneo and Adamson. Ano ang bird ng Adamson? Falcons. Falcon. Yeah. I'm sorry, but I think the falcon sounds sexier than the eagle. I agree too. I like some, San Marcelino girl or boy. Diba? A falcon. Yeah. It's, I don't know, the word falcon is Tsaka ang ganda ng cheer ng Adamson eh. Diba? Yung FFFAL, CCONS, may ganun silang cheer. Diba? Ang pinakagusto ko sa cheer, it always goes back to spelling. Alam mo, I feel like the Jesuits, Diba? the LaSalle brothers, the Dominicans, talagang tinuruan nila tayo sa alpabeto. Diba? Yun talaga. Tipong, mga college yan, malamang marunong na mag-spell yung mga yan. Pero lahat binabalik natin sa spelling. Oo. Alam mo, feeling ko rin talaga, Baus, ang mga taga-UE, hindi sila pwede mag-cheer sa loob ng airport. Dahil meron silang cheer. Na? Bomba UE. Igma Kadima. My God. You're not allowed to cheer in NAIA UE. That is literally a flight risk waiting to happen. Anong thoughts mo about FEU Tamaraos? FEU Tamaraos, ang reputation nila sa akin, I don't know if this is right, but ang reputation nila sa akin, sobrang galing nila sa volleyball. Tama ba yun? Oo, magaling sila sa sports. Oo. Diba? But also like FEU Tamaraw, it's so Filipino. Diba? It's the green and yellow combo. Yeah, oo. Come on. Parang common. Diba? It's Anis Langka. Diba?
The candy. Di ba? Correct. Oo. Totoo, Diba? nakita ko nga Oo. na sinabi mo eh. Oo. Diba? Ikaw, saan ka nag-college? Letran. Letran. Oh my God, I have a Letran story. Pero later na ikaw muna. Oh my God, okay. Hindi ko, ako kasi dream school ko talaga Lasal. Sa Lasal ko talaga gusto mag-aral. Pero kasi, nung mag-e-exam sana ako, tapos na yung entrance exam. So, ang sabi ng tatay ko, di ba gusto mo maging broadcaster? Meron akong office mate sa Letran siya graduate. Doon ka mag-exam. Very good. So, yun. Okay na. Okay. Okay, pasok na ako ng Letran. Sabi ko, wow, oldest college in the Philippines. Ganyan. Keme-keme. Oldest school in Intramuros. But anyway, sa una, parang gusto ko pa lumipat ng school nung first year. Pero nung second year, third year, fourth year, parang, kasi probinsyano ko. So parang, okay na ako dito. This is my home. Ganon. So we have this kind of, it may not be your first choice, but it is your best choice. Parang may ganong mantra yung Letran. But anyway, I had a very, colorful life in college. Yeah. Ano yung kwentong Letran mo? No, yung kwentong Letran, sorry, it's not really kwentong Letran. Oh my God, I can't believe I'm saying this. So, di ba bumagsak ako sa UP? Di ba? Like, Ateneo wasn't in my radar. Yung crush na crush ko nung high school ako, ang gusto daw niya, Ateneo. Tapos, ang pinili niyang course, interdisciplinary studies. Baka gusto yung maging basketball. Tapos, so parang ako, sige, yan yung course ko. Tapos, as in like, sobrang like, boy crazy, pero like high school definition. Okay. So, hindi siya I think he didn't get into Ateneo. He got into Letran. So, that's my Letran story. It was like, tipong, me going to the school I ended up going, definitely had a big impact in my life, but if it weren't for that boy, I wouldn't, one thing led to the other. Oh my God. Anyway, since, syempre, tapos naman na tayo mag-aral, di ba? Tapos na tayo dyan, my gosh, more than 15 years na kaming nagtatrabaho. School of life na tayo School of life na tayo ngayon. Do you remember MIRC? Yes, but I wasn't able to use it. Okay. Oo. Ang una kong foray into gay social media network ay Guys for Men. Guys for Men? Which eventually became Planet Romeo. So yun pala yung tinatawag nila na G4M. G4M. Ako kasi laking pecs. Laking pecs. PinoyExchange.com. And there is this thread there which is called Alternative Preferences. Tapos naging siya, LGBT forum. Okay. Pinalitan siya ng LGBT forum. Naging moderator pa nga ako niyan. It's giving PRO. Oo. Kaya wag niyo akong ibabash sa Reddit kasi alam ko ang community guidelines. Oo. Wag niyo ako ibabash sa Reddit sa Pinoy Vloggers, ha? Alam ko yan. Diba? Haligi po siya ng industriya sa mga ganyan. Naging moderator pa ako ng PEX. But anyway, the dating stage for you, let's talk about the dating apps. Let's talk about the dating in general. Dating in general. And I've been partnered for close to 10 years now. We're celebrating our 10th anniversary in a few weeks. How long have you been together? We're together since 2018. Oh wow, so 7 na. years, yeah. Pamilyado na kami, guys. Pamilyado na po kami. Correct, diba? Pero in terms of dating style kasi, I would rarely go on a date first. Okay. As an Aries, I am very efficient. I wanna bring it for a test drive. Okay. And then I will find out if the car is to my liking. If the car is to my liking, then I take it to a long scenic drive. So I am using figures of speech here. I think we have a very smart audience. We want to make sure that when I tell the story, it is still brand friendly. But that is basically action first, vibe second. Gets. Okay. For me, it's different. Okay. I wanna know more about the person muna. And then, tsaka ako magte-test drive. Parang, I want to see the person siguro 3 beses. Wow. And then, yes, ganun ako. And then after, laban na. Pero depende sa tao eh. Kasi minsan pinapalaban ka kaagad. Oo, may iba kasi talaga nagbibigay na ng cue. Correct. Lalo na nung single ako. Talagang laban kong laban. And diba, sa tanong na laban o bawi, ang sagot ay? Laban. Love laban. Love laban.
Love Laban. Miss Mayor Joy. Mayor Joy. It always goes back to Mayor freaking Joy. Yeah. Mayor Joy, sana maging maging priestess. High priestess. I wonder kung ano ang dating style ni Mayor Joy. Alam mo feeling ko talaga parang patimpalak ito. Correct. Paumpisa na ang laban! Diba? Kakain muna ba tayo? Oo. O magkakainan? Love! Laban! Ganyan si Mayor Joy. Si Mayor Joy, diba? Talagang lahat ng putahe nakahain, lahat ng ordinansa ng Quezon City. Diba? At saka doon siya magde-decide. Diba? I love Mayor Joy. Paano kaya si Mayor Vico? No? Paano kaya yung dating style ni Mayor Vico? I'm very curious. Hindi ko siya type, pero gets ko kung bakit isa siyang pop culture figure. I think it is safe to call him a pop culture figure. Because when you have a man who just does things the right way, is always just taking good care of things. Okay. And knows meme culture, has his team on lock. A confident man who has his affairs in order, they just need to be celebrated. Ang taray. Ang lalim naman nun. And that's how I see the whole Okay. fascination. Ako kasi, kung ako ang tatanungin mo about Mayor Vico, feeling ko ang dating style niya, intimate. Yayayain niya muna sa City Hall. Okay. Papakainin niya ng kakanin. At karaoke. Okay. Ang mga delicacy ng Pasig. Correct. At maybe, pwede rin siyang makipag-tie up sa Pateros. Correct. So, meron kang balot. Diba? Kikilalanin niya muna. Correct. And then, doon na, syempre, kung ano na yung next stage. Diba? Pero wag natin pag-usapan yung mga love life ng mga politiko. Oo, kasi baka again, ipadampot tayo. Baka mapadampot po kami. Okay po. At saka baka wala na po kaming episode 372. So dating, I think that was dating for us. But I think kids these days, or maybe even people who are single, I think dating is incredibly hard. Oo. Because ang dami mo options. Correct. Busy ka. And most importantly, traffic sa EDSA. Correct. Alam mo, yung EDSA traffic talaga, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-aaway ang mga nagde-date. Diba? Kunyari, Like isipin mo pag yung ka-date mo, magkita kayo sa motel. Diba? Nauna siya doon. Tapos send siya sa'yo ng mga sexy photos. Andito na ako, hintayin kita. Tapos na traffic sa EDSA yung hinihintay mo. Girl, lapot na lapot ka na Nakailang crispy pata ka na by then. Correct. Ubos na yung pansit, yung room service, diba? ano na. Tapos yung yung douche device mo. Diba? Kumbaga, lamog na. Charot. Diba? So parang, grabe rin I think, ang daming hurdles like sa dating now. We also live in a time wherein, work is very, very important. Yes. So, but also demanding. Diba? Yes. Yeah. Kasi hustler ang mga kabataan ngayon. Correct. Hustler talaga sila. Which makes me remember, what is your favorite after-sex meal? That's a great question. I think a great after-sex meal is always a bar of chocolates. Talaga? Yeah. Really? Ano ba sa'yo? Don't tell me crispy pata. No. Oh. Chicken nuggets. Oh, wow. Tapos Cajun ng I love it. Yeah, I love chicken nuggets. I love chicken nuggets. I love McDonald's chicken nuggets. Oh, of course. Wag natin ilagay dito yung branded part kasi may niluluto tayo for that brand. Baka mawala. Correct. Okay, Pero, why chocolates? Kasi matamis. Oo, matamis eh. Saka, because I was raised na tipong chocolate was always indulgent. It's a reward. When I see a bar of chocolates, I feel like after doing the thing, it's like, I deserve an Oscar for this. And the next best thing to an Oscar is a bar of chocolates. Since you've mentioned chocolates, let's talk about the iconic chocolate brands. Oh my God. A true icon of feminism, Hershey's. Totoo. She pa. Totoo. Siya talaga yung winner of feminism here. Diba? The bastion of feminism, Hershey's. Hershey's. Yeah. Pero alam mo, ang nakakatakot din dito, pag nasobrahan ka sa chocolate, pwede kang mamatay. And therefore, Cadbury. Oh my God. Diba? Grabe yun. Pero, every now and then, pwede kang kumain ng tsokolate na tamang ligaya lang yung binibigay sa'yo. Hindi malaking tawa. Yeah. Ang binibigay lang sa'yo is just a Snicker.
I love it. I love sneakers. Yeah. Pag gutom ako, yan ang gusto ko. Diba? Diba? Hungry, grab a Snickers. Diba? Ang dami pa. And also, the bastion of gays, M&M. M&M. Diba? Which stands for Male to male. male to male. Diba? Which also, the iconic lyrics, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now. Everybody's joking now. The clock's run out. Time's up. Over, bruh. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. I am old. What song is that? Exactly, mama. You let me do that thing and hindi mo alam kung ano. You are such a friend. Galaxy. Baby Ruth. Lose yourself, the Eminem. Ay! Sorry naman. Oo nga pala. Sorry. That's why, this is improv. This is improv. Yes. This is, we are very vulnerable right now. We're very vulnerable right now. Yeah. But also going to Filipino brands. Yes. Okay. From Eminem to Filipino. From Eminem to Filipino brands. Syempre, love your own tayo. Correct. Ang tsokolate. Na maaaring bigyan ka ng allergy. Chocnut. Chocnut. True. Diba? Ang tsokolate na sineselebrate ang mga kalbo. Correct. Flat tops. Flat tops. Favorite din ng mga top. Correct. At favorite ng mga top na kulot. Diba? Curly tops. Yes. At paborito ng mga taong manloloko. Goya. Goya. Wow. Do you like Goya? Ako, I like the white chocolate Goya. I love white chocolate. I love white. Alam mo, same tayo. Same tayo ng mga taste, I love white chocolate. Oh I my love God. cookies and cream. Yung Hershey's na cookies and cream. Yes, oh my gosh, yes. Girl, ano na, tas yung nuggets pa na format, yung tamang Ang sarap nun. Girl. Tsaka ayoko nang ninunguya siya. Gusto ko it melts in my mouth. Oh, again, that's very you. You're a Pisces. Oo. Ako, I'm an Aries. Pag may tsokolate yan, kahit matigas pa yan, kakagatin ganyan. In fact, sinasabihan ako lagi ng jowa ko pag kukuha ko ng tsokolate sa ref. Let it thaw first. Sabi ko, hindi, gusto ko na kainin. 10,000! 10,000! Bop to the top! Bop to the top! Alam mo, parang si Willie Revillame dapat ang Sharpay Evans. Parang kailangan mag-face off ni Ina at ni Willie Revillame. Hindi, we can dethrone Ina Evans na. And then let's make it Willie Revillame na agad. Correct. A Sharpay Evans. Correct. So ano nang role ni Ina Evans? Siya na yung kaklase nila na matalino din, ni Gabriela. Taylor Macassie. Pasabog. Oo. Alam ng aming Gen Z, PA, sinulat niya, Taylor Macassie. Taylor. First of all, the name Taylor. Taylor Swift, Taylor Lautner, Taylor Dane, Taylor Hicks. Wow, Taylor Hicks. American Idol 2000 and... my God. Ang kalaban ni Carrie Underwood. Correct. No, kalaban ni Catherine McPhee. Oo, ni Catherine McPhee. Correct. Say it again, my heart is over. Anyway, you like American Idol? Oh my God. How much time do we have here? We can talk about American Idol all day. Okay, number one, I must say to you that I like the batch of Fantasia Barrino. The first one na nag-air sa Star World dito sa cable. Of course, season 3, Jasmine Trias. Pero sobrang American Idol obsessed ako from season 3 to maybe season 12. Oh my God, I grabe can ka. name all of them. Season 3, Fantasia versus Diana DeGarmo. Season 4, Carrie versus Bo Bice. Season 5, Taylor versus Catherine. Season 6, Jordan Sparks versus Blake. Season 7, The Battle of the Davids. Season 8, Chris Allen versus Adam Sige, Lambert. kaya mo yan. Oo, Season 9, Leadwise versus Crystal Bowersox. Season 10, Lauren Alaina versus that guy with the deep voice na Season 11 was Jessica Sanchez versus Philip Phillips, I think. Okay, sige. Ano pa? Ano yung season 11? Season 12. Season 11 ba yun? Tama, season 11 yun. Season 12, Candice Glover
Versus, I have her name, brunette, Alam mo, country singer. Yan ang hindi ko na nasubaybayan. Yan ang hindi ko Diba? na nasubaybayan. Diba? Hanggang Si Jessica, season 12. yeah, but also Jessica Sanchez, nanalo na sa wakas ng America's Got Talent. Diba? Jessica Sanchez from American Idol. Diba? Nanalo na ng America's Got Correct. Talent. But tell me about your love for American Idol. Well, my love for American Idol thanks to TV5. Oo. Kasi nung wala kaming cable, dyan pinapalabas ang American Idol sa TV5. So I remember the Jessica Sanchez and yung duet niya with Miss Jennifer Holiday. Diba? 10,000! And I am telling you! Pero alam mo na mind blown ako nakabisado mo yung season 3 hanggang season 12. Yeah, I was really Grabe obsessed with ka. it. Yeah, I was so obsessed with it. Well, kung ako naman ang tatanungin mo about Encantadia, well, kabisado ko rin yan, pero hindi yan ang topic natin Correct. for today. Pero yeah, for me yung kay Fantasia Barrino, kasi siya yung first black Correct. na nanalo sa American Correct. Idol. First black female Oo, na nanalo. Lalo na nung kinanta niya yung I Believe. Grabe Ang yun. ganda nun. Tapos yung coronation niya, nasira yung sapatos niya. Tapos nagko-confetti, sumigaw siya, I broke my shoe! Telling you, I know these things. Grabe yun. Nagagwapuhan ka ba kay Ryan Seacrest? Hindi. Alam kong gwapo siya, pero parang hindi ko siya bet. Hindi mo siya bet? Hindi ko siya bet. Sa mga judges na American Idol, sinong pinaka-favorite mo? Noong naging judge, oh my God, noong naging judge si Mariah. Ay, oo naman, syempre. Pasabog si Mariah, dear. Oh, given naman yon. Grabe siya. Grabe Pero siya. I miss Paula Abdul. Correct. Mm-mm. Si Paula Abdul lang ganun pumalakpak. Oo. Opposites attract. Very good. I like you. Ganon. Ang galing niya ron. Diba? I love reality shows. I love reality shows. I mean, I've made a career out of being a Drag Race fan, but really, that is because before that, I was a Survivor fan, then an American Idol fan, an ANTM fan. How about Pinoy Big Brother? Naging fan ka ba? Naging fan ako, of course, nung season ni Kim Possible, also known as Bianca Gonzalez, yung Celebrity Edition. Yun ang pinaka sinamba kong season nung high school ako. Sobrang invested ka doon. Girl, sobrang malalay. Oo. Sino nga yung mga kabatch ni Bianca? Yun hindi ko matandaan eh. Si Keanu Reeves atay nanalo dun eh. I think. Yung kay Rostom. Kay Bibi Gandang Parang Hari. yun. I mean, it's quite iconic, right? Do you see yourself joining a reality show like PBB? PBB, no. Kasi parang feeling ko, hindi ko kayang to expose a big part of my life to the public. But if I will join a reality TV show, it will either be Traitors or Survivor. Taray. Gusto ko talaga Survivor. Sobrang Survivor fan ako. Ikaw, if merong reality TV show na gusto mong, you know what, let me go give that a try. Real Housewives of Beverly Hills. I mean, come on. I love Real Housewives of Beverly Hills. As in, sobrang love ko talaga si Lisa. Lisa Vanderpump. Love her a lot. Yes. As in, nung pandemic, lagi kong pinapanood ang Real Housewives of Beverly Hills. Lalong-lalo na yung Real Housewives of Atlanta. Yung si Nini Leaks, diba? Nini Leaks. Alam ko very niche itong pinag-uusapan natin right now. Pero for once in your life, you have to watch Real Housewives of Beverly Hills kasi doon mo marirealize, gosh, guys, gals, ang liit lang ng problem na to. Hindi ka lang na-invite sa party, magdadrama ka na. Diba? Ganon. It's giving dog show divas, diba? Yeah. A topic like a food item and it is a dissertation. It's a dissertation. It's a thesis. Diba? Oh, by the way, while on the way here, it's raining hard. It's raining, man. At ang sabi nila, meron daw bagyong paparating. Correct. And, you know, this whole conversation about yung mga Senate hearings and DPWH, of course, ang climate or ang backdrop talaga nito is because typhoon season na naman. And I think pagod na yung mga Pilipino sa bagyo. But I wanna zero in on the typhoon names. Yeah, the typhoon names. And we are saying this not to not to call out Pag-asa. And also not to invalidate or disregard that the topic of typhoons is really, really serious. Diba? A lot of people suffer. A lot of people lose loved ones, properties during typhoon. But in terms of just the names, so far, ang mga names ng this year to, right? Yeah. We have Auring Bising, Crising Dante Emong, Fabian Gorio Waning, Isang Jacinto,
Kiko Opong. Yes. Well, this is Dog Show Divas, but again, we want to propose to DOST and Pag-asa na sana lagyan natin ng flair yung mga pangalan ng bagyo. Correct. So I'm going to start this. Start this. I wanna start with Laquisha. Ako, I will go with an old reliable, Matet. Nagkaroon na ba ng bagyong Lot-Lot? Ay, parang kailangan na ng Lot-Lot. Parang wala pang bagyong Lot-Lot eh. Nagkaroon na ba ng bagyong Luningning? Hindi pa ba nagkakaroon? Like for example, kung ang bagyo ay Luningning ang pangalan, ano ang sasabihin ni Jessica Soho? Patuloy na bumabagtas, kumakaripas at sumasayaw-sayaw ang bagyong Luningning. Sumasayaw siya, nagkakalat ng hangin at tubig habang tayo ay nandito nagdurusa. O, ang ganda, di ba? Luningning, isa kang parusa. Luningning, isa kang parusa. Ano ang sagot sa letrang A? Ano? Dark blue. Dark blue is correct! 10,000! Oh, di ba? Bigyan ka ng DILG ng 10,000. Diba? Oh. Sabi ng mga tao, what the fuck is happening? Wow. Ariel Rojas. Diba? The news, the weather reporter from ABS-CBN. Correct. Siguro umiikot na yung puwet niya. Diba? Friend of the pod. Yes. Yes. Tuwan-tuwa Hello, siya. Ariel. Okay. Lagi rin siya nanonood ng stand-up namin ni Isa. So, Ay, I'm pretty wow. sure kapag tayo ay nagkaroon ng live show, bigyan natin ng segment si Ariel. Oh my God! Bigyan natin ng segment si Ariel. Oo. Pero, aside from bagyong Luningning, Okay. what else can you propose? Olga. Wala pang bagyong Olga eh. Diba? Nakakatakot eh. Oo. Patuloy po na bumabagtas ang bagyong Olga sa Timog Katagalugan. Lahat po ng tao ay in-evacuate na ang kanyang area of responsibility dahil si Olga ay mabagsik. Si Olga ay nakakatakot. I want to talk about the term area of responsibility. It's giving accountability. Oo. It's giving conscience. It's giving job description. Correct. Area of scope of work. Scope of work. Diba? Diba? Job Oo. description. Para pang pag sinabi sa'yo ng HR, Matet, hindi mo naman area of responsibility yan. Bakit ikaw ang nagre-reimburse? Diba? Oy! Ganun. Away sila bigla. Oh. Away sila bigla. And then also, let's talk about the LPA or the low Pressure area. Yeah. It's giving Janina San Miguel. Janina San Miguel is low pressure area personified because she once said, I don't feel any pressure right now. And eto pa ang nalaman natin. Nandoon si Florida. Correct. When he said, Shorty got low. diba? Boots with the fur. With the fur. Diba? Apple bottom jeans, diba? Diba? The whole club looking at her. She hit the flow. Next thing you know, Shorty got low. Tapos nandoon si Janine. Janine. Si Janine San Miguel. Diba? Janina San Miguel. Diba? So actually, collab yun, no? Collab yun. Yun yung hindi alam ng madlang tao. Actually. Yun ang hindi nyo alam. Sinasabi namin sa inyo kasi gusto namin malaman nyo. Correct. Because we want you to stay informed. Yeah. In this age of disinformation. That's right. And blasphemy. Yeah. We need to unearth these very important cultural moments. Correct. Now, talking about the news anchors. Uh-huh. Who is the most iconic Filipino news anchor to you? For me, ang pinaka-iconic, Karen Davila. Yung pagkapaos ni ma'am, no? Yung pagkapaos niya, parang, oh my God, nag-concert siya kagabi, tapos Oo. nag-report pa rin siya the following day. Yung ganun eh. Diba? Parang, nag-perform siya sa Araneta Coliseum, pero Diba? nagawa pa rin niyang pumasok sa TV Patrol. Correct. And I go on, so pag nagti-TikTok live ako, marami nagsasuggest na parang, oh, i-guess niyo pag nagka-guess kayo, si ganyan, or sino pong dream first guest niyo. If I have a genie in front of me, ang dream kong first guest natin, si Karen Davila. No joke. Thank you, dear. Diba? Yung ganito ba? Diba? Oh. Pag tinawag kang dear ni Karen Diba? Davila, parang shit, close na kami ni Karen. Diba? Pag na-dear ka ni Karen Davila, you've made it. Oo, parang, dear, totoo dear. Ganon Diba? si Miss Karen Oo, diba? Dear. Ay, naku, dear. Pero alam mo, ako talaga, ang laki-laki ng respeto ko kay Miss Kathy Yapyang. Yung ganun ng hair ni Miss Kathy. No? Diba? Parang ano ba siya? Kontrabida o signatory ng cheque?
I met Miss Kathy Yapyang when I was in One News. She is very nice, very elegant, very eloquent. And then, habang kinakausap niya ako, tinitignan ko yung wave nung hair niya, yung brush up nung hair niya. And then, ang sabi ko, kung ang buhok ay magiging surfing destination, buhok ni Miss Kathy Yapyang ang magiging destinasyon. Diba? La Union found jobless. La Union, you can remove all your surfing areas. Yeah. Miss Kathy Yapyang is here to take over. Oh my God. Also, the name Kathy Yapyang, it's giving tongue twister, mama. Like, if you do not pronounce her name properly, she is gonna whip you with her hair. Totoo yan. At eto ang tatandaan ninyo. Kapag kayo ay tinawag na with your initials, you've made it. Correct. Mga signatory ng mga boss natin, diba? No? Diba? Pakisign mo na yan kay MSS. Correct. Mayroon akong boss dati. Ay, naku, hindi pa approved din kay JCC. Oo. Diba? Totoo yan. Diba? Remember no nasa BBDO ako? Correct. Ang CEO namin, si D something G. Francine Can Gonzalez. Okay. Ganun din. FG. Diba? Napirmahan na ba ni FG yan? Diba? Ganon. Tapos yung una kong boss, si MCA. Isa naman si MCL. Kasi pareho silang may Maria sa simula. So M talaga yung first. Okay. Oo. Ikaw pag naging BR. Nandiyan na si BR, malilate yan. Thank you Hindi, lang. Andiyan na si MD, Makoy Dubs. Diba? Shit. Iba yung arrive, no? Diba? So, Karen Davila is your goat. She is my goat, my spirit animal. She is the mother I never had. She is everything and more to me. May pinaka-idol, Pia Ontiveros. Iba rin yun, dear. Iba rin si Ma'am, Iba rin si Ma'am, dear. Pia Ontiveros is the sister of course, the Senator, Miss Risa Ontiveros. Grabe si Ma'am. But also, class. Yun yung term, class, diba? In the latest news, 50 people died from the typhoon Osing. Alam mo, yun ang nakikurious ako. Bakit ang mga newscaster monotonous pag class? Sabi mo nga ulit yung monotonous. Diba? Parang kailangan ganito po natin ihayag ang balita dahil kahit marami pong nakakaloka nangyayari sa bansa, kailangan ganito lang tayo. Parang low blood pressure. Si Pia Ontiveros, pag nagbabalita yan sa CNN, diba? Parang 43% slumped down on investment and sales here in the Philippines, according to the report of Department of Health. Ganun ang Pero pag kunwari, ang nag-report si Miss Doris Bigornia, 3 ang nahuli, tepok. Diba? Ganon. Nakakaloka. And of course, grabe, and pasabog yung mga ginagamit nila. And of course, kailangan mo na rin isama dyan sa arena na yan si Boy Abunda pag nagde-deliver siya, diba? Yung talagang iconic iba na talaga. Susunod. Si Mr. Noli De Castro. Ang laging ang haba. Oo, saka parang yung energy pabawas, diba? Pabawas ganito pag magko-closing spiel na siya. TV! Patrol! Ganon. Tama. Diba? I remember Mr. Steve Dailisan. He is a captain now. Piloto na siya ngayon. Steve Dailisan. Diba? Parang laging, ikaw kung magiging news ka, kasi dream ko yan kaya ako nag-communication arts Kaya lang hindi ako naging reporter. Ano ang mo? Baus Rufo ka? Siguro. Nag-uulat! Baus Rufo. Ang ganda. Paano sa'yo? Alam mo, ang pangarap ko mag-report ng balita sa NEPA Q-Mart. Oh my God. Put yourself there. Sige, I will give you the scene. Okay, please. Nasa NEPA Q-Mart ka. Pangarap ko yan Nasa NEPA Q-Mart ka kasi may dalawang nag-away dahil nahuli no legal wife yung kabit na binibili yung paborito niyang parte ng karne, which is ang pige. Go. Yes, boss, dito sa NEPA Q-Mart, namataan nga natin na nag-aaway ang dalawang mag-irog dahil pinag-aawayan nila ang presyo ng pige ng baboy. Yan po ang latest news dito sa NEPA Q-Mart. Makoy Averilla, nag-uulat. Ganon. Grabe. Pero pag Susan Enriquez,
parang kausap nga lang yung barkada niya sa pantry. Yung barkada niya after 2 drinks ng Red Horse. Diba? Ganun eh. Pero pag Pia Ontiveros talagang poker face, class, pearls, and the latest news. Ganun yung in the latest news. Diba? Parang si Miss Gusto niya talaga makinig ka, diba? In the latest news. Tsaka si Karina Constantino, hindi. Constantino, oo. Ganun din eh. Pag nagre-report siya ng financials, grabe, postura. Si Miss Lucy Cruz Valdez. Which is a good friend of yours. Yes. Diba? Channel her right now. How does she do it? May ballpen yan. Pahiram ako ng pentel pen. Gagayahin natin si Miss Lucy Cruz. Alam mo, ang broadcast journalist, alam mong they've made it kapag may ballpen na sila. Tapos ganyan. So totoo ho ba? 'Di ba ganon? Iba no, para siyang wand ng isang wizard pag meron siyang ballpen. Lucy Cruz Valdez, ballpen lang 'yan. So ano ho ang totoo? Ang Miss Jessica Soho, iba. Nakakunot. Correct. Paano Di umano. Oo. Lumipad ang aming team. Tapos ang gesture ng hands. Oo, parang lumipad ang aming, tapos meron siya usually yung shoulders yung gumagalaw, di ba? Lumipad ang aming team. Nakita namin. Alam mo kung bakit gumaganon si Miss Jessica Soho? Nandun yung wings. Because she is sent from the heavens. Yes. Yeah. And Miss Jessica Soho, the inventor of Soho in Hong Kong. Yes. And Soho House, the very exclusive club. Yes, indeed. Yes. Pamilya niya ho. Correct. Ang nag-invento niyan. Miss Jessica Soho. Nakakatuwa. Alam mo, I love that. I know that you've always wanted to be like a broadcast journalist, and I love it na na-channel mo sila. I love them. Sobrang nakakatuwa na na-channel mo sila, but also I'm so happy na you get to do this while also still expressing to the people how much you love it. Thank you. Because it's really my dream. And you know, isa pang dream ko, no joke ha, kasi I'm a Saturday Night Live fan. I've been wanting to pitch this to you. I kind of want us to do like a weekend news update sketch. Shoot mo sa bahay mo, shoot ko sa bahay ko, edit natin together, upload natin on a Sunday. Ang ganda. Isulat lang natin batuhan. Sobrang matagal ko ng dream yun. Ginawa ko siya meron akong Balitang Becky sa TikTok ko. Nung 2021, I called it Balitang Becky. Tas ang tagline niya, Balitang Becky dahil mas masaya ang balita kapag galing sa Becky. Ang ganda. I did that noong 2021 and I love weekend news updates sa SNL. I really want us to do something Sana like that. mangyari yan. Diba? I love to do that. I feeling ko ang dali niyang i-shoot, ang dali niyang isulat. I remember also Michael Fahatin. Diba? Meron siyang report nun eh, parang nag-derail na yung thought. Pero Mr. Michael Fahatin, hello to you. Alam ko ata to, go. Yung sa Baste, sa San Sebastian, at naghulihan na sila sa San Sebastian, at pagkatapos nila mahuli, naghabulan sila. At nandun habulan sila, ay nawala na sila. Yung mga ganong lang. May ganon siyang video eh. I can't remember talaga. Pero iconic yon. Miss Bernadette Sembrano, meron siyang video, may ganon. Yung para may itatapon siya, tapos gumano na lang siya. I love that. Very iconic yon. I love it. Ang American Idol ko, broadcast reporter sa'yo. 'Di ba? Ganon ang ating knowledge of... I love it. Oo. Nakakaloka. Dream natin yan. But Bausi, to sum it up, our episode for today, what is your learning about the American Idol, the reality show, but also spreading the truth as a broadcaster? I think ang pinaka naalala ko lang talaga sa pinag-usapan natin, daming information so parang you have to choose carefully. You choose one thing, you don't choose another thing. Like which is really the most essential piece of information sa episode na to. And I will have to go with ang sarap ni Victor Krum. Totoo yan. Ako masasabi ko lang with all of this, ang broadcaster talaga pagka English news channel, poker face, kahit disaster ang nare-report. Correct. In fact, kaya sinulat ni Lady Gaga ang Poker Face. Yun ang nagpa-inspire. Correct. Can read my poker face.
And that is Dog Show Divas for today. Thank you for listening. Ingat sa pag-drive. At yan po ang TV Patrol! Tapos, alam mo yung mga reporter, lagi pa silang mag-uusap, di ba? Oo. Oh my God! Tapos yung end credits, Oo. tapos yung credits lalabas, TV Patrol, 24 Oras would like to thank to Waffle Time. Correct. Tapos nag-uusap. Ano kayo pinag-uusapan nila, no? Yun nga, tapos meron silang ballpen. Tapos may Oslo paper. Oo nga, no, ganun, no? Oo nga, saan ka punta mamaya? Susunduin ako punta kami ng sige, ako naman mag-disco pa kami. Yeah. Okay, sige. Thank you, bye-bye. Sige, yeah. Thank you for watching. Thank you for watching. Yes.